independent investigation, meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante yun, malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw na natin maiwasan to Buti na lang walang nasaktan. Ayaw natin maulit to. No? Ayaw natin maulit to. Buti na lang walang nasaktan. So, the next step is how to prevent this, how to avoid such an incident, better coordination with the enforcement agencies. Sir, do you think may pagkukulang si Sir Aplaska? Mahirap magkomento ngayon without looking at the investigation. Just to be fair to both parties. And ako perspective ko, iwasan din nangyari. Ako nakikita kong isang dapat may improving coordination with NBI, PNP, even the military. Kakailanganin, but better coordination para hindi tayo nagkakaroon ng akala ko ganito, akala ko ganyan. Diyan tayo magkakaroon ng problema. Pero should the Senate have its own investigation, sir? Ako, ang aking perspective, iwan natin sa independent. Whether it's CIDG, whether it's Ombudsman, nabasa ko Ombudsman is already investigating. Importante, independent. Para fair and fair. Sabi ko ni SP na posible raw investigate ng Blue Ribbon yung NBI, yung shooting incident last week. Papasok daw sa Blue Ribbon. Let's see kung anong tono nung resolution. Meron ba pa-file na resolution. Let's see. Sir, may usapan ba sir na wag nang erase sa floor? Wala naman. Internal sa mga senators? Sa akin wala. Sir, bumaba daw ang ratings, ang trust sa Senado. Anong reaction niyo lang? Wow, depende kung anong survey companies dahil ako... O yung criticism lang sa Senate after nung bari? Well, hindi natin maiwasan yung criticism. Makikita natin sa social media. Ako, pagkausap ko rin yung mga kaibigan natin, mga constituents natin. Talaga maraming nagulat. Pangalawa, maraming nadismaya. At pangatlo, maraming nalungkot dahil nangyayari ito sa pinakamataas na kapulungan ng ating bansa. So, kaya nga, akin ang pananaw, let's investigate this independently para ma-restore natin yung dignity, yung trust, yung tiwala, at most especially makabalik na tayo sa trabaho. Sa akin, importante yung trabaho. Marami nakamitin. Sir, do you share those feelings, sir? Yung mga na-disappoint, na-dismaya doon sa nangyari. Do you share that sentiment? Yes, of course. Senado to At itong institusyon na nirespeto at tinitingala ng ating mga kababayan. Kung nangyari ito mismo sa loob ng Senado, maraming nadismaya, of course, na nangyayari ito sa pinakamataas ng kulungan ng ating bansa. Pero ako naniniwala we can recover as long as magkaroon ng reform. Sir, may change in leadership ba, sir? Kaka-change lang ng leadership. Trabaho muna tayo, guys. Sir, sabi sa kanina yung usapan din ba, sir? Sending yung chat-chat, lumalabas ba yan sa mga usapan na... Wala pa kaming pag-uusapan sa chat. If you notice, medyo magaan yung schedule ngayon. Tinatapos na lang yung mga nakabitin at umpisahan na. So, yan ang gusto natin. Let's go back to work. Taas ng inflation ngayon. We have to find a way. Sir, sabi ko, Sen Coco kanina. Matagal na kami ni Mix magkaibigan. Kilala niya na ako as a personal friend, as a public servant. So, of course, papasalamat ako sa aking kaibigan at maganda yung kanyang pananalita. Sir, comment nyo sa bagong finance committee chair, Mark Villar. Well, si Mark is marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naintindihan niya finance. Mawag siya ng malaking departamento like DPWH, so naintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung patakbo ng finance committee. Ang finance committee kasi is a position of trust. Nung nahawakan ko ng 1 year, nakita ko yung power ng finance committee. Yan for me, isa sa pinaka-powerful, hindi pinaka-powerful na committee dahil hawak mo yung pera ng buong bansa.